to ako eh. Okay, so with the permission of Senator Marcoleta, we have to recognize Senator Tulfo and then you can have your time again. Anyway, sinuspend muna namin yung rules kanina, kakaunti kasi kami kanina rito. So you can even... So ang ginawa ko kasi pupunta din ako sa ibang hearings. Okay, para so you can even makaparticipate. consume 10 minutes actually. Thank you, Mr. Please Chair. go ahead. Kay Bryce Hernandez, magkano yung pinakamalaking winnings mo sa casino? Na matatandaan mo? Your Honor, mga ano po siguro, mga 20-30 million po. Hindi ba 100 million? Hindi po, Your Honor. Yung chips to cash mo na matatanda mo Ang sinasabi ko po sa isang gabi po. sa isang gabi? Opo, Your Honor. 20 million. Mga ganun po, opo. Okay. 20 to 30 million po ang pinakamalaki. 20-30 million. Pag ini-encash mo yon, cheque, tama? Hindi po, Your Honor. Cash din? Cash po. Cash. Pero kasi mayroong mga time, monitored ng AMLA, papasok ka ng perang 1 million, kunyari lang, ilalabas mo 2 million. The reason why I'm asking this is merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamoney laundering. Hindi po ako nagmamoney laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagkakasino po. Okay. Saan galing yung cash na sinusugal mo? Gaya po ng sabi ko, pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala lang po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang panglaro. Saan galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry? Lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaredy po talaga panlaro. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. 20 million kada sugal. Depende po kung mauubos yun or mananalo po. So, ilang beses sa isang linggo kayo nagsusugal? Ang usual po, mga 2-3 times a week po, Your 2 to 3 Honor. times a week. Sa 20 million sinusugal mo. So, 60 million a week ang perang pinagugulong sa casino. Yun po yung dala lang po ni Boss Henry yun. So, si Henry nagbibigay sa iyo ng pera para isugal mo lang. Actually, hindi naman po sa akin lang. Sa amin po lahat na grupo po na nagpupunta sa casino. Siya po lang may dalang pera. Doon po siya nagbibigay ng pera para panlaro po. So, ibig sabihin, pupunta kayo sa casino, lahat kayo, maghati-hati doon sa 20 million, halimbawa. Opo, kung magkano po ang kukunin doon, inililista niya lang po. Okay, saan galing ngayon 20 million? Di mo tinanong kay Boss Henry mo kung saan galing 20 million? Hindi ko po tinanong, Your Honor. Ba't di mo tinatanong? Alam ko po maraming pera yung boss ko. Kaya Anong ang pangalan ni Boss Henry? Anong tunay niyang pangalan? Boss Henry Alcantara po. Alcantara. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Yung specific po kasi na pinilalaro, alam ko pong may nakukuha po sa kickback. Pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing, Your Honor. Yung kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng AMLAC ngayon. At meron yan laman na 597 million. Your Honor, baka po mga naging transaction po, pero wala po kung ganyang kalaking pera sa bangko. Hindi, galing sa AMLAC to eh. Your Honor, wala po ako natatandaan may ganyang kalaki talaga. Sana po makita ko po yung listahan niyan So, kasi napakalaking pera po. 190 deposits totaling to 597 million. And yet, ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, sa mga accounts mo, misis mo, pati ex-wife mo, nagde-deposit. Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Your Honor, huli pong... Mother mo nagde-deposit sa'yo sa account mo. Actually po kasi ang parents Anyway, ko naman po... nakontem ka naman dati. So, Opo. siguro sabi mo, wantusawa ka na magsinungaling ngayon. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Ito, may record nga, oh. 190 deposits totaling to 597 million pesos. Ito yung freeze ngayon, bank accounts mo. 36 bank accounts. Ang mga nag-deposit dito, mother mo,
misis mo, ex-wife mo. Ang yaman naman yung tatlo para mag-deposit ng milyones sa account mo. Pati ex-wife mo, mayaman. Wala po akong ganyan talaga kalaking pera sa bangko, Your Honor. Rinis nga ito ng AMLAC eh. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi kung hindi ka lang nakakontempt, pakukulong na kita ngayon mismo eh. Your Honor, Napakasinungaling mo. Your Honor, baka naman po ang sinasabi ni AMLAC is yan po yung naging transaction po, hindi po yan yung total na pera ko sa bangko. Labas-pasok nga na deposits ang pinag-uusapan natin. Yung naging laman ng pera mo. Sabi mo, there's no such thing as 597,000. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera, which total to 597. At mga nag-deposit dito, ex-wife mo, misis mo, nanay mo. Posible po yan, Your Honor. Ngayon inaamin mo na. Pasensya na po kayo kasi ang intindi ko po kanina meron po akong 590 million sa bangko Umabot sa 597 ang total amount. ng mga transaction po, Your Honor. Possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan nanggaling to? So sasabihin mo ngayon, misis mo at saka ex-wife mo. So anong trabaho ng ex-wife mo? Para mag-deposito ng malaking pera. Yung ako po kahit paano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano nag-share po ako doon para po kumita. Tapos hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos at may hanap buhay po sila. Nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako, pati po mga kapatid ko. Napalabas mo, bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Ano yung sideline na hanap buhay mo? Nakikishare lang po ako sa buy and sell po ng kapatid ko. Minsan po yung motor, minsan po yung sasakyan. Kung ano lang po ang kayang i-share. So parang racket mo? Extra income po, Your Honor. Extra income na abot sa milyon-milyon pangsugal mo lamang. At saka po nanalo rin po sa casino, Your Honor. Kapag ikaw ay pupunta sa casino, meron kang gamit na fake ID, tama? Your Honor, wala po akong nahawakan na fake ID. Membership number po ang binibigay sa amin. Wala po akong... Meron kang fake ID galing sa LTO. Yung pineke mo yung LTO driver's license. Your Honor, wala po akong ginawa. Wala po akong ni-request talaga para gumawa po ng fake ID Hindi ng ka LTO. nag-request sa LTO, pero ikaw nag-produce. Yun ang ginagamit mo sa casino tuwing magsusugal ka. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Di ba nung last hearing dito, may pinakita pang ang picture mo na merong fake ID? Ano bang pangalan nun? Nakita ko po yan, Marvin De Guzman po. Exactly. Gamit-gamit mo yun. Yun ay pinisinta ng casino sa amin. Marvin De Guzman. Tapos ngayon magsinungaling ka. Your Honor, Paano ka ilalagay sa WPP kung ikaw ay napakasinungaling ngayon pa lamang? Your Honor, Magsabi ka ng totoo. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Sila po ang may hawak siguro ng ID na yun. Hindi po Kaya ako. Wala po akong nahawakan na gano'n. Paano nagkaroon ng kopya ang casino ng Marvin De Guzman kung hindi mo prinsinta sa kanila? Actually, Your Honor, ang alam ko po, natatandaan ko dyan. Dahil gusto nilang maglaro kami, sila gagawa ng paraan para mabigyan kami ng membership eh. Wala po kami kinalaman dyan kung paano kami nagkaroon ng ID dyan. Sa totoo lang, Your Honor. So, ibig sabihin, yung casino, lalapitan ka para pasugaling ka at bibigyan ka ng fake ID? Ganun na nga po, Your Honor. So, pag pinatawag namin yung casino, kaya mong panindigan yon. Bakit ka lalapitan ng mga casino? Ba't ka lalapitan ng casino? Okay, mag-name ka ng casino. Anong casino pinupunta mo? Paninindigan ko po yung Anong casino. name ng casino? Sige, magbanggit ka. Sa Soler po. Okay, so ibig mo, sino sa Soler ang lumapit sa iyo para sabihin, oy, Mr. Hernandez, magsugal ka, kaming bahala, bigyan ka namin ng fake ID para hindi ka matrace sapagkat bawal dito ang government official. Sino doon? Hindi ko po maalala ang Sino? pangalan niya, Imposible pero... di mo maalala. Hindi, totoo po, Your Honor. Pero alam ko po, ano siya, parang yung mga business... Kasi kung talaga nagsabi ng totoo, patatawag namin yung Soler na nag-iimbita ng mga government official magsugal na bawal naman alam nila at bibigyan pa ng fake ID. Banggitin mo yung pangalan.
Hindi ko po alam yung pangalan niya, pero pagka nakita ko po siya, Senator Rafi. maalala ko po siya, Your Honor. Yung Mike Archibald, does it ring a bell? Yan po. Apo. Alam mo tunay niyang pangalan? Hindi po, Your Honor. Yun ang nag-asikaso ng lahat ng ID niyo, di ba? O, parang nga po, kagaya po nung sabi Si ko po. Archibald Torregosa, di ba? Na-meet mo siya? Matatandaan ko po siya pag Yun, nakita ko po. Senator Rapi, that answers your Opo. question. May nag-asikaso ng kanilang... Opo, yan po, Your Honor. Mike Archibald, ang tunay na pangalan is Archibald Torregosa, right? Opo, Your Honor. Thank you, Senator Rapi. Kaya nga, Mr. Chair, imbitahan natin yung Mike Archibald. Dahil kung totoong sinasabi niya, aba, bakit pa ipagbabawal ng ating gobyerno ang mga government official na magsugal sa mga kasino, kung meron palang mga tao sa kasino na nag-iimbita sa mga corrupt na government officials, tinuturuan na maging corrupt ang mga government officials, magsugal at sila nang bahal magbigay ng false identity. You'll be invited sa next hearing natin. Archibald Torregosa, kindly take note. Okay, bukod pa sa'yo, sino pa yung mga inimbitahan nitong Archibald ng mga government officials from the PWH para magsugal at binigyan ng fake ID? Sa pagkakaalala ko po, Your Honor, si Boss Henry Alcantara ko po, si Engineer JP Mendoza po, ako po, si Engineer RJ Domasig po, si Engineer Justin Nuevo po, si Edric San Diego po, at saka po si Engineer Paul Duya, tsaka si Engineer Lester Castro po. Okay. So marami kayo. Yun lang po ang naalala ko sa ngayon. Hindi ko po maalala kung yun na po lahat yun. So lahat kayo binigyan ng fake ID. Paano niyo nakilala ito si Archibald? Ang naalala ko po parang lumapit lang po yan sa amin. Kakilala po, mayroon po lumapit sa amin na kakilala po nung ninong ko ni Loren Cruz kasi magkakasama po kami doon. Tapos may pinakilala po siya, parang doon niya po ipinakilala yung Archibald. Kaya yun po, doon po siya nasabi po na hindi nga kami pwedeng maglaro. Gagawan daw po niya ng paraan nandito para po maglaro. si Loren Cruz, kung gusto niyo tanungin. Okay. Opo. Where's Loren Cruz? Oh, yun, nandun sa dulong-dulo. Halika, baba kayo rito. Loren Cruz. Yung panalo mo ba, binabalik mo rin kay Alcantara? Yung winnings mo Sa casino po. sa casino? Hindi po, parang may share po. Pagka nanalo po, may balato. Binabalatuan ka lang. So, ibig sabihin, bibigyan ka ng pera ni Alcantara para isugal yung pera na kurakot niya. Ganun ba yon? Hindi ko po alam kung galing po sa kurakot yung binigay niya, pinapahiram niyang pera, Your Honor. Pero pera niya pong galing nasa sasakyan ko po. Sa sasakyan niya po, Your Honor. Okay. Anong pangalan mo ulit? Loren, ikaw yung nabanggit niya. Okay. So, ikaw yung nabigyan din ng fake ID. Hindi po, Your Honor. Ba't nabanggit ang pangalan mo? Si ninong ko po kasi ang may kakilala dun sa taong nakakita sa amin na nagpakilala po doon sa gagawa daw po ng paraan para makapaglaro po kami. Okay, paano nyo nakilala yung gumawa ng paraan para makapaglaro? Itong si Hernandez. Your Honor, hindi ko po alam yung sinasabi nila. Nagkataon lang po. May isa po yata may isang kakilala ron sa casino na... Mag-o-taking nga siguro ito muna. Nag-o-taking ka na ba? Opo. Sige. Sige. And then? Nakakwentuhan lang po namin kung paano po sila nakakuha ng fake ID, hindi ko po alam. Paano mo nakilala? Nakilala ko lang po, namukhaan ko lang po sa casino na nakakilala ko po dati po yun. Pero hindi ko po alam kung paano po sila nirelate doon sa sinasabi nilang pangalang isa kang ina, hindi ko kilala yun. So, ibig sabihin, ikaw ang lumapit kasi kilala mo yung... Hindi po. Ikaw ang nilapitan. Na sila po ang lumapit sa kanila po, sa amin po. Kaya nga, bakit kayo nilapitan? Hindi po. Siyempre, may purpose yun. Kaya kanilapitan, alam nila na kayo galing sa DPWH, alam nila na marami kayong perang pansugal. O alam nila na bawal, di ba? Your Honor, hindi po ako taga DPWH. Hindi ka taga DPWH. Hindi po. Anong trabaho mo? Negosyante po ako, Your Honor. Anong negosyo mo? May mga
aviaries po ako, may mga nagpapa-lending din po at may mga resto po ako. May mga Resto po. restaurant. Opo. Tapos meron kang lending. So pinapautang mo ito. Hindi po, hindi po. Okay. Mabalik tayo kay Bryce. Bryce, 36 bank accounts. Napakarami nito. Mga ordinaryong tao, isa lang. Yung iba, dalawa, the most. Ikaw, meron kang 36 bank accounts. Paano mo ma-justify? Sabihin natin meron kang negosyo. Sideline, sabi mo, nagbebenta ka ng motor o meron kang share doon sa mga kakilala mo na nagbebenta ng motor. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? Your Honor, karamihan po naman dyan, yung mga kakilala ko na nagtatrabaho sa bangko, nakikiusap, pwede ba mag-open ng account? Kung ako naman po, kung magkano minimum na kaya ko, i-open ko po. Okay. Di ba, pag nagdeposito ka ng more than 500,000, you have to justify that. So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano mo na-justify doon sa bangko para tanggapin yung malaking milyones na pera na pinapasok mo? Hindi ko rin po alam, Your Honor. Basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Pinapayagan ka. No po, Your Honor. Okay, magbanggit ka ng bangko halimbawa, For example, AUB po. AUB. Po. Pag pumunta ka sa AUB, magdeposito ka ng more than 500, you have to justify. You have to show proof na yung perang yon ay legit at saan ang galing yon. Tama? In your case, exempted ka. Wala po akong matandaan, Your Honor, na hiningan po ako ng proof na... So ibig sabihin, lahat ng bangko, itong 36 bank accounts mo, lahat ng bangkong ito, hindi ka na hinihinga ng proof kung saan ang galing yung pera din na deposito mo. Minsan po, yung iba po humingi. Pero doon po, parang madalas po, hindi po talaga, Your Honor. Kahit po more than 500,000, hindi po. Magkano pinakamalaking dinepositong pera? Parang 10 million po. Okay. 10 million nag-deposit ka. Hindi ka man lang hiningian ng pruweba ng bangko kung na yung pera yun ay legit at saan ang galing? Ay, yan po, yan po na hiningan po ako nun. So anong pinakita mong pruweba? Resibo po nung pagkakagawa ng warehouse po. So gumawa-gawa ka ng resibo na gumawa ka ng, meron kang ginawang warehouse. Hindi po, Your Honor. Na Sa parang construction. nag-private po na, hindi po ako sa gobyerno ng kontrata nun sa sa private po, mga warehouse po. Senator Rafi, Subcon, ganun po. pandagdag kaalaman lang, si Lauren Cruz, ito yung sinasabi na bagman ni Henry Alcantara. Siya rin yung may-ari noong tambayan na kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing. So yan yung background ni Lauren Cruz. Kaya natin siya inimbitahan. Katunayan, marami tayong na-trace na sasakyan. Kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, kung bakit, sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag FYI lang para for you to pursue. So bagman ka, Mr. Cruz? Mr. Chair, hindi po ako bagman. Sinabi ni Bryce yan last time. Inamin na niya, no? Gusto mo magsapukan kayong dalawa. Sen, ikaw po nagsabi na bagman siya. Kinonfirm ko lang po. Kinonfirm mo, pareho na lang yon. Opo, salamat po, Your Honor. Kinonfirm at saka sinabi, parehas lang yon. I mean, hindi po sa akin nanggaling yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkanong laman ng mga bag na pera na dala-dala mo palagi para ipansugal nitong si Bryce Your Honor, at mga kasamahan? hindi po ako bagman. With the indulgence of Senator Rafi, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Sandali, Gusto Dr. mo Arvina. bang mailaga ka sa kulungan? Sandali, Dr. Arvina. Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontempt kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya i-confirm na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance. Dahil kung hindi, I will cite you in contempt, Mr. Chair. Shokos pala. Si-shokos kita. Explain. Why I should not file you in contempt?
Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni Mr. Chair. Yung pong Alcantara. Kaya lang po ako natawag na bagman ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Lacson ang sabi na bagman ka, si Alcantara nagsabi at kinumpirma ni... Hindi po si Alcantara ang nagsabi. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Mr. Chair, Tambakan ng pera. sa pagkakatanda ko po, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, ang isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Kaya nga, kung bagsakan ng pera yung isang establishmento na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bagman. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishmento na pag-aari mo. Yung tambayan, kung tawagin. Your Honor, yung... So inaamin mo na ikaw may-ari ng tambayan. Yes, Your Honor, ako po may-ari. Okay. So hindi mo alam, magbabagsak dyan, milyones na pera sa bahay mo? Hindi ka aware? Ano ka, tanga? Your Honor, yung po kasing sinasabi nilang tambayan, hindi naman po kasi talaga tambayan yon. Yun po ay binili ko para i-flip lang at i-buy and sell kasi nagba-buy and sell din po ako. Kaya nga, pero ikaw may-ari noon. Opo. At yung lugar na yon, yun ay bagsakan ng mga salapi. Your Honor, gaya nga po ng nasabi ko, sa pagkakatanda ko po, isang beses ko lang po nakitang merong pera doon. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo, na binagsakan ng pera yung tambayan? Your Honor, hindi ko po alam kung anong total no kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. So hindi mo man lang ini-inquire na baka illegal na yun, baka pera galing sa droga yun, o baka pera na galing sa pang-hold up yun sa bangko? Your Siyempre mag-inquire ka. Magkano yung sabi mo hindi mo alam. At least man lang mag-inquire ka pag mayroong perang alam mo na pumasok doon sa establishment pag-aari mo, you should have at least inquired. And I know, meron kang advance notice. Hindi naman pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo diyan sa tambayan nang hindi mo aware, na hindi ka aware, na hindi tinimbri sa'yo. Your Honor, kasi po, yung sinasabi nilang tambayan, open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po sila magpunta doon, nakakapunta po sila. Kaya hindi ko po na monitor kung nagpupunta sila, kung kailan sila nagpupunta kasi open po yun. I know, lahat naman ng restaurant open to the public. Yung tambayan pong sinasabi. Lahat nila, naman ng establishmento, pwede mo sabihin, open kasi labas-pasok sila. Pero at least man lang, alam mo kung sino-sino yung mga taong pupunta doon. Diba? Imposible hindi mo alam kung sino yung mga tumatambay doon. Yes, Your Honor. At alam mo na mayroong mga nangyayaring aktibidad na kung saan milyones na pera ang binabagsak doon. Alam mo yun, imposible hindi. Your Honor, gaya nga po nung nasabi ko, isang beses ko lang po nakitang nagdala sila doon. Kagaya nga po ng gusto kong sabihin sa inyo, pagkakita ko po kung anong yung isang instance po na yon ay pinagsabihan ko sila na wag na silang magdadala doon. Talaga So pinagsabihan mo. Opo. Okay. Yung mga pupunta doon sa tambayan, ito yung mga taga-DPWH. Kadalasan po, Your Honor. Kadalasan. Opo. Tapos doon sila naghati-hati ng pera na hindi mo alam. Doon sila naghati-hati. Hindi ko po alam kung pinaghatian na yon o kung para saan po yun. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon. Yes, Your Honor. Basta't alam mo, mayroong milyones dyan at nandiyan yung mga taga-DPWH at sila ay maghati-hatian doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yon at pinagsabihan ko din po agad sila. At hindi mo alam kung magkano. Your Honor, hindi ko po alam po magkano. Bryce, nakapunta ka sa tambayan? Opo, Your Honor. Ilang beses na ginawang bagsakan ng pera yung tambayan sa maalala mo? Mahigit po sa isang beses, Your Honor. Hindi ko po alam kung ilan po ang beses, to be exact. Mahigit sa isang beses. Opo, Your Honor. Sinungaling ka. Your Honor, ang sabi ko po, Imposible hindi mo alam na mayroong mga perang dinadala dyan sa lugar mo at malalaking perang pinag-uusapan, hindi na mga barya-barya. But anyway, Bryce, magkano yung mga perang dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pagkaalala ko po, billion po. Billion? Your Honor. Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Oh, okay.
At any given day, any given time, magkano yung binabagsak sa tambayan, sa maalala mo? Yung picture na nakita ko po, dahil sabi ko nga po, doon ko lang po nakita yung ganong karaming pera na puno yung bilyaran. Alam ko po, mahigit po sa 1 billion yun, Your Honor. Mahigit 1 bilyon. Magkano, ilang kayo naghati-hatian doon? Hindi po para sa amin yun, Your Honor. Alam ko po, delivery po yun for delivery po sa proponent. Kung tama po pagkakalala ko. At sino yung proponent? Tingin ko po, kung tama po yung pagkakaalala ko, sabi po ni Boss Henry, yun po yung kay Zaldico. Magkano yung commission mo doon? Your Honor, wala po akong commission doon kahit magkano po. Yung sa Okay. delivery na yun, Your Honor. Time's up na ako, Mr. Chair. Yes, Senator JB and then Senator Marcoleta. Thank you, And Mr. then we'll Chair. go on lunch break. We'll come back at 1:30. Thank you, Mr. Chair. I would like to continue where I left off. No? Gusto natin malaman dito yung sistema para hindi na natin, we can introduce legislation that would put safeguards and prevent occurrence of such a modus operandi. Andito na rin na siya na first time.